kung pwede pong paki-turn off kan sa indong mga cellphones, kunyaon na po kamo sa laog kan sa tuyang simbahan, lalo na po pag mapuunaan sa tuyang Santa Misa. Pinapagirumduman po sa gabos ang mga health protocols. Ugalion na padagos magsulot nin face masks, mag-obserbar kan social distancing asin mag-alcohol kan mga kamot. Available na po sa opisina ang mga sobre para sa mga pangaran kan mga namumutan niyatong mga kalag. Ang misa novenaryo sa mga gadan, mapuon sa Nobyembre 1 antes Nobyembre 9, kada alas 6 nin aga, asin alas 5 nin hapon. Maghagad po nin official receipts. Unscheduled masses for our beloved dead sa November 1, 2021, 6 a.m., 8 a.m., 4 p.m., as in 5 p.m. Sa October 31, sa alas 8 nin aga, igwa pong Pontifical Mass. Archbishop Rolando J. Triat Tirona, declaration of Saint Joseph as additional co-patron of the Holy Cross Parish, as in consecration of the parish to Saint Joseph. Para sa satuyang rosary sponsors, sa October 18, Monday, San Luis; October 19, San Antonio, Poblacion; October 20, San Miguel; October 21, San Roque; October 22, San Esteban Centro and Puro, Santa Barbara Old and New; October 23, MBG, Barangay Santiago Old, as in St. Therese Association. And on October 24, Sunday, ang sponsors po iyan OLPA, Legion of Mary, as in COM. Ang misa po ngunyan sa tuyang idodolot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat idinodolot nin the Mr. and Mrs. Orlando Bondillas and family. Felicitas, Francia. Mr. and Mrs. Salvador Ani and family. Para sa kalag ni Jerry Vic, idinudulot nin the Mr. and Mrs. Salvador Ani and family. Thanksgiving, idinudulot nin the Mr. and Mrs. Jerome Antonis and family. Misa Kumon, idinudulot kan apan as in Gorecho family. Para sa kalag ni Leticia as in Milagros, idinudulot nin the Mr. and Mrs. Melchor Saldo and family. Misa pasasalamat idinudulot kan Pisebre family. Para sa kalag ni Zaldi, idinudulot ni J. Pisebre. Misa petisyon idinudulot ni Melanie Saremo and family. Para sa kalag ni Perfecta as in Ambrosio, idinudulot ni Eufrosina Lee. Para sa kalag ni Maribel, idinudulot kan Aujan family. Para sa kalag ni Ocampo and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Mr. and Mrs. Ryan Jacob and family. Para sa kalag ni Gloria as in Visitasyon, idinudulot ni the Mr. and Mrs. Fidel Francia and family. Para sa kalag ni Gloria as in Norma, idinudulot ni Maria Lizel Bacoy. Para sa kalag ni Faustino Jr. as in Rosario, as in Misa Kumon, idinudulot ni Jerly Lopez. Misa pasasalamat idinudulot ni Aida Bangkaso, Mr. and Mrs. Roseler Reyes and family, as in Mr. and Mrs. Rocky Bermas. Misa Kumon, idinudulot kan Espares family. Para sa kalag ni Bernardita as in Cesar, Rodolfo as in Esperanza, as in para sa kalag ni Brian, gabos ini idinudulot ni the Mr. and Mrs. Danilo Mendoza and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Mary Rose Encinas. Para sa kalag ni Judith, idinudulot ni Diana Jane de la Torre. Misa pasasalamat
idinodulot ni Renato Esparcia. Para sa kalag ni Sonia, idinodulot kan Bersabe family. Misa Kumon, idinodulot ni Michelle Almasco. Para sa kalag ni Manuel asin Gregoria, idinodulot ni Cora Parinya. Misa Kumon, para sa kalag ni Felicidad asin Dolores, gabos ni idinodulot ni the Mr. and Mrs. Sancho Sabio and family. Misa pasasalamat, idinodulot kan ni Orieta Juven. Para sa kalag ni Lydia, idinodulot kan Bernales family. Misa pasasalamat, idinodulot kan Coralde Bukid family. Para sa kalag ni Alipio asin Romeo, idinodulot ni kan Remedios family. Para sa kalag ni Zoraida, idinodulot ni Freddy Oronan. Para sa kalag ni Alipio asin Peter, idinodulot kan Remedios family. Misa pasasalamat. Para sa kalag ni Julio asin Severina, Juan asin Prudencio, gabos ini idinodulot ng the Mr. and Mrs. Pablo Uwida and family. Misa pasasalamat, idinodulot ni Jerome Uwida, Jeline Uwida, Mr. and Mrs. Joachim Banyaria and family. Para sa kalag ni Victoria, idinodulot ni Beatriz Hermoso. Asin misa pasasalamat, idinodulot ni misa pasasalamat, idinodulot ni Annalyn Poblete. Misa petisyon, asin misa pasasalamat, idinodulot ni the Mr. and Mrs. Julius Coralde and family. Diyos marhay na aga po giraray sa Indogabos mga tugang. Ngunyan po, nasa ika-29 Domingo na po kita, nin ordinaryong panahon. Ang tema, ang paglingkod. Ang liturhiya ngunyan na Domingo, nagpapahayag kan pangapodan sa gabos na maghiras nin tunay na paglingkod sa Dios, sa simbahan, asin sa lambang saro. Ang paglingkod, dapat nagibuhon bilang pakihiras sa misyon nin pagkamuot ni Hesukristo. Magpasalamat kita sa kagurangnan nin huli kan Diyos non na balaog nin tunay na paglingkod. An misa po ngunyan, panginginotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert Orillo. Matindog na po kita gabos para sa pag-awit nin pagpoon.
Maganda ang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, tumawid ng kagalakan, at tunukin ang gitara at ang gaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, tumawid ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta, ang pasaling mabigat sa ating mga balikan. Pinagaan ng lubusan ng Diyos na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, tumawid ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kaguranan ta, an pagkamot kan Dios asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa saimong espiritu. Matugang ikinakaugma niya tong magkatiripon ngunyan asin makisumaro sa mga aking ini na sa primerong pagkakataon maako kay Jesus sa banal na komunyon. Siring sa Ebanghelyo, ang mga magurang ni Juan asin Santiago nagmamauot na ang saydang aki maginhara ni Jesus sa kahadean. Siguro ini man ang kamautan kan sa tong mga magurang na ang saydang mga aki urog na maging hara ni Jesus, kaya kay puhan na ako unida si Jesus sa banal na komunyon. Matugang sa pagkakataon kita na nagkulang sa kagurangnan, dahil nagsunod sa iyang kamautan asin kabutan, sa bilog na kapakumbabaan, hagadon taan sa iyang kapatawaran. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indaw mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dana na Birhen, sa gabos ng Hiles asin Santos, asin sa inyo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
via in excelsis Deo. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa dagang katulinungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoo mami ka, ninurukyaw mi ka, Sinasamba ka, pinakamuraway ka, pinapasalamatan ka. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, adeng langit mo, Diyos Ama mapakaman. Kagurang na bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpaparang at mga kasalan kan hinaman. Kaheraki kami. Ika na nagpaparang at mga kasalan kan hinaman. Akuan sa mong pakimahirap, ika na nagtutukaw sa to kanang Ama, kaheraki kami. kasanaan bandal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan durong kalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sakod paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbot sa paggibukan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli keso Kristo ang kaguranan niya mo sa imong ngaki, na kay ba mong nabubuhay asin naghade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan propesiya, manunungod sa Mesiyas. Idodulot niya ang sa iyang buhay para sa kaligtasan kan katawuhan. Hinanyogon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Binuot ning kagurangnan, narunoton siya ning kasakitan. Kung idusay niya ang sa iyang buhay, huli sa kasalan, mahalawig ang sa iyang buhay. Mahihiling niya ang sa iyang mga makuapo, asin ang kabutan ning kagurangnan, mauutob huli sa iya. Kung tapos na ang kasakitan ning sa iyang kalag, mahihiling niya ang liwanag, asin siya mauugma. Huli kang sa iyang mga tinios, ang sakong surugoon, makakaligtas sa dakul na tao. Sa iyang papasaanon ang sa indang mga kasalan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Matanos ang tataramon ng kagurangnan, ang gabos niyang mga ginipo mapapaniwalaan. Ang kagurangnan namumuot sa katanosan,
ang daga pano kang pagkaherak ning kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Nahiherak ang kagurangnan sa mga minagalang sa iya, sa mga naglalaom sa iyang pagkamuot, nganing ang sa indang kalag ikaligtas sa kagadanan, asin pakakanon sa panahon ning gutom. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Ang satong kalag naghahalat sa kagurangnan, ang kagurangnan iyo ang satong katabang asin kalasag. Kahiraki kami kagurangnan, kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaabot sa tuya ang katotoohan na ang kagurangnan bilang tao nakamati man nin kasakitan. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Igwa kita nin orog kahalangkaw na padi na nakalaog sa kalangitan. Si Jesus na akin nin Diyos. Ini sa tuyang ipahayag. Bako na ang satong padi, dai nakamati kan sa iyang mga kaluyahan, at ang ngani siya nag-agi sa gabos na kasakitan, siring sa to, minsan dai siya nin kasalan. Kaya tumulok kita, pano nin pagsarig sa trono nin grasya, nganing makamtanta ang pagkaherak, asin makuata ang grasya sa panahon na kita nagkakaipon nin tabang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos para sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. ang pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong panahon, si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulo, aram nindo na sa mga pagano, ansay ng mga puon, iyo ang naghade. Asin ansay ng mga hade, may kapangyarihan sa sainda. Ini dapat ang mangyari sa Indo. Ang sisayman sa Indo na buot na maging kagurangnan, dapat na maging surgoon. Asin ang buot na maghade, dapat na maglingkod sa gabos. Anakin ng tao, day napadigdi, tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod,
asin ang buhay idusay para sa kaligtasan kan kinaaban. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po kita gabos. Endo sa gabos, maray na aga, sa indo gabos na uya digdi, turog na ang mga aki nyato, na maako kang primerong komunyon, kaiba ang sa indang mga magurang, siring man ang mga nag-aantabay sa tuya via live stream. Kung sa indo pong magirumduman, kan October 8, tinawan po nin onra ang ansaro sa tong mga kababayan kan prestihosong award. Ini ang Nobel Peace Prize. Asin ini tinao sa enot na pagkakataon sa sarong Pilipino na si Maria Ressa. So ang Nobel Peace Prize, sarong award na pinuunan o ni Alfred Nobel kang 1901, asin initinatao sa mga tao na may naibang kontribusyon sa either sa limang kategorya, sa physics, chemistry, sa sarong science and literature, and of course peace. Ang nakuha ni Maria Ressa itong Nobel Peace Prize. Igwa pong sarong pinag-awardan kang 1913 na ang pangaran Rabindranath Tagore. Asin, saro sa mga midbid na contribution niya, actually, iyo ang pag-ibo ng tulong national anthems sa tulong nasyon, Bangladesh, India, and Sri Lanka. Asin, ining si Rabindranath Tagore, siya man ang enot na nag-ako na nagresibikan award na ini na sa luwas kang Europe, but sabihon digdi sa Asia. And siya nang gana o pinagtauan ning onra sa larangan kang literature. Asin igwa siyang poem na ang titulo Service is Joy. Arog po kayo sa Ingles ang nasasabi sa iyang poem. I slept and I dreamed that life was joy. Then I awoke and realized that life was service. And then I went to work, and lo and behold, I discovered that service is joy. Sa loose translation sa Bicol, pwede tang sabihon, sabi ka ini, ako nagturog as sinangaturugan na ang buhay kaugmahan. Alagad kan ako magmata sa kuyang narealisar na ang buhay paglilingkod. Asin kan ako magpuon na magtrabaho, na discovery ko na ang paglilingkod kaugmahan. That service is joy. Of course, digdi sa kinaban, yaon ang satuyang kamautan na maging maugma. Pero when we go to the realities of life, bakong simpleng nakukuata ang kaugmahan na garo libre. We have to work for it. We have to work on it. As in, dyan ta na didiscover na nakukuapalan ang kaugmahan sa buhay paglilingkod. As in, ini ang espiritu kang ibanghelyo na sa tuyang nahinanyog ngunyan. De pwede na ang satuyang buhay is simply a carefree life. Kay puhan kitang we must go beyond ourselves.
Di pwedeng mabuhay na kita sana. Kay puhan magluwas kita sa tuyang sa diri, asin maglingkod sa satuyang kapwa. And this is a call to true maturity. Kaya sa Ebanghelyo, pinagtauan kita o pinag-describe ni Jesus kung ano ang tunay na paglilingkod. But kan panahon ni Jesus, maski nga ni ang sa iyang mga disipulos, dahil pa talaga masyadong klarado sa inda kung ano talaga ang sinasabing paglilingkod. Especially ang inaapod na leadership, no? Very honorific na kung kita na nailag sa sarong posisyon o sa halangkaw na pwesto sa satuyang komunidad. Pero marealisar ta na bakong arog ka iyan kadali. No? Ang mga tao ngunyan, igwan ng kriteria paano sa pagpili kan mga mamumuno sa indang komunidad. Of course, iba-ibaan sa tuyang basihan, pero definitely mayong shortcut to any position, halangkaw na posisyon. Kay puhan pagtatrabahuhan niya to, bakong araw kayan kasimple. Ining mga alagad ni Jesus na si Juan asin Santiago, nagmamawot na sa pagdatong kang kahadian, saro sa inda matukaw sa tuo, asin an saro matukaw sa wala, kung papagkanigoon sana ning kagurangnan. Kaya lang, hinapot sinda ni Jesus, can you drink the cup that I must drink? Maiinom daw nindo an kalis sa sakong iinumon. Oh. But sabihon, kaya nindo daw na magsakripisyo, na arukan pagsakripisyo ko. Ining duwang magtugang, napaka-bilis na magsabi asin magtaram, opo. Oh? Pero sinabi ni Jesus, ang pagdeterminar kung sisayan matukaw sa tuo ko o sa wala, iyo ang sakuyang amang nasa langit. Dahil talaga pinagdirektang pinagsabihan, pinagsimbag ni Jesus, ang kaputan ninda, kundi basta sinabi, itatao yan, duman sa tao na maninigong tauan ng kagurangnan, kang nararapat na posisyon niya sa iyang kahadean. Namumuta ng mga tugang, ngunya na aldaw, ang mga aking ini, marisibi sa inot na pagkakataon kan banal na komunyon. So ini ang mga aki kang nagikan sa San Miguel, Barangay San Miguel, asin Barangay San Francisco. Pinagmauot niya to na ang primerong komunyon by barangays. Taday pwedeng magtipon sa mga eskwelahan. Alagad ay ita pwedeng i-delay ang araw ka ining pagkakataon na karapatan kan sa tuyang mga aki na akuon ang mga paagi ning kabanalan, paagi ning kaligtasan, iyan sa paagi kan pag-ako kan Eucharistia. Kay puhan na maako kan mga aking ini si Jesus mismo. Ta si Jesus iyo ang magtutuklo sa tuya, magdadara sa tuya, bakulang sa kaligtasan, kundi sa pagtalubo sa satuyang espiritual na pagkabuhay. Ining mga aki, day mananatiling aki. Kay puhan sinda na mag-mature. Eventually, ang iba sa inda, inaapod na maging leader, ngapit na aldaw. Asin, iyan ang pangapudan kan lambang sa tuya, na maging mature sa satuyang buhay pagtubod. Inaapod kita na maging mga leader sa mga grupo na satuyang sinasakupan. Asin, sana ining mga kaaki
makakuha kang ideya kang leadership na susog sa pagiging leader ni Jesus na bilang tagapaglingkod na siring kay Jesus. So, mayo kitang ibang model of leadership kundi ang leadership na ipinahiling sa tuya ni Jesus. Bakong klaseng leader na nagmamanda, na nakatukaw sa pedestal na mayong ginigibo kundi ang magmanda, kundi ang klasikang leadership ni Jesus, iyo itong klase ng leader na naglilingkod siring sa iyang pinahiling kan huring pamanggi kung paano niya hinugasan ang mga bitis kan sa iyang mga alagad bilang pagpahiling na siya leader na handa na maglingkod sa lambang saro. Pag inako ta si Jesus sa komunyon, ini din nagpapahiling na inaako ta ang mga bagay na pinapahalagahan ni Jesus. Urog na sa aspekto kan paglilingkod. We must be willing to serve the way Jesus serves. Kaya ining mga aki, initially, mapahayag kan sa indang pagtubod, asin maako kang komunyon, sasabiyon sa inda kang padi, hawak ni Kristo, asin ang isisimbag ninda, Amen. Opo. But sabihon, Amen sa gabos, bako lang kay Jesus, kundi Amen sa gabos na bagay na pinapahalagahan ni Jesus. So it's a way of embracing Jesus as He is bilang sarong leader na naglilingkod. So iyan ang pagmauot nato asin pamibi sa mga aki ini nangapit na aldaw sinda magtalubo bilang mga marahay na Kristiyano, bilang mga marhay na kahimanwa asin citizen kan satuyang nasyon asin komunidad. Ini ang satuyang pamibi na ining mga aki na nag-ako kay Jesus magdanay sa pagtubod asin magtalubo kaiba ni Kristo. Amen. Tindog tabi. Ngunyan, hindi pong mga aki mapahayag kan sa indang pagtubod, sida ang mga nginutan sa pagpahayag kan pagtubod, susulan po nindaan kandila, sida ang manginginutan sa pagpahayag kang pagtubod. So tao antas indang panahon na magsulo kan sa indang mga kandila. Ngunyan sa tuya ng awiton an minatubod.
asin ti Jesu Kristo, aking ugtong niya, kagurangan ta. Ipinangidang muli ka, Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus na ganan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kadi katulungan daw, nabuhay liwat halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, haleluman babalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga galan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupanginawa din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na dahing kasakuran. Amen. Pamibinin banawaan, nag-aram kan mga tataramon ni Jesus, ang pinakaurog, iyo ang naglilingkod, mamibi kita sa Diyos Ama para sa tunay na Espiritu, nin paglingkod sa katauhan. Ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, maging tunay na mga paralingkod na may siring na pagmakulog na pinamate ni Kristo sa saiyang mga parasunod. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga lideres nin mga gobyerno maggamit kan sa indang kapangyarihan para sa karahayan kan sa indang nasasakopan, asin maglikay sa anuman na daing pagkaoroyon, asin daing pagtiwala. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing masabotan niyato na sa mata kan Diyos ang tagumpay, daing sinusukol sa mga sukulan kan kinaban, kundi kan paggalang sa satong kapwa. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, makagamiaw na ang sa indang pagsakit, na pinapasan kaiba ni Kristo, nagigindakulang bendisyon. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinaban, para sa buhay na daing kasagkoran. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tangani na mga aki ini na maako kan banal na komunyon, magtalubo sa pakisumaro kay Kristo, mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, tabangan kaming maglingkod sa lambang saro, sa pag-arog kan sa imong aki, na nagdusay kan sa iyang buhay para sa mo.
Siya na nabubuhay at sinaghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mag-ula po kita para sa gawi nin pag-atang. Pakiuyop na po ang mga kandila. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay ko lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan
katawan ko. Inaalay ko lahat, buong pagkatao. Ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tindog po. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpamibi ka matugang tanan sa koses sa idong atang, magkanig ang akoon kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibibi kami, warasan sa mo, na sa bilog na isip maglingkod sa imong mga balaog. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan misteryo man sana na sa mong linilingkudan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadana si minsan sayin, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios, pinara niya ang sa mong makasalan, sa pagkabuhay luwat, hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na dahing kasagkuran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kay bakan kadakol-dakol na angheles asin santos, nag-awit kami sa imo kan himno ning kaumawan, dahing tapos na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan. Diyos din mga hukbo, Diyos din mga hukbo, ang langit asin dagat, palokan simong kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladan at pinaningning, sa ngaran kang kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Maluhod po kita gabos. kagurangnan, ikanagan ang banal, burabo ng gabos ng kabanalan, kay ning maatang namibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinao sa mga disipulos, na ansabi,
Magako kamo gabos asin magkakan kaini. Tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi. Magako kamo gabos asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad din kan mga kasalan, inipag-ibo nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginomdom mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay tupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanig kumagin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, as pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon,
mapanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, ning siring sa langit. At sa mong kakanod sa ruanda, itao mo sa muya-munya. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdarahas sa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindane na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan magmampaglaw asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Uligtas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansong katuninungan itinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig o ana siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarahan kamo kang tanda ning katuninungan. Erokan Diyos na nagpaparang, Mga kasalan ang ginahan, kaheraki kami. Pero ka Diyos na nagpaparang, mga kasalan ang ginawan, Kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan
maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, palada mga napod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Biyaya na lang mula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay ko ito, tinapay kang tinatanggap ko. Tanggapin at kainin, tinapay na ito. Alak ay inyong inumin bilang alaala ko. Biyaya na lang mula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito, tinapay kang tinatanggap ko. At sa krus pinamalas mo pag-ibig na wagas, tinubos at inibig kaligtasan ng lahat. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito, tinapay kang tinatanggap ko. Tanggapin at kainin, tinapay na ito. Alak ay inyong inumin bilang alaala ko. Biyaya na lang mula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang
Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, namibibi kami, ibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyayang unyan, asin matukduan kami kan mga magdadanay, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magula po muna sa nagkapirang anunsyo. Enot sa tuyang i-congratulate ading mga aki na nag-ako kan enot na komunyon. Palakpakan niya to sa indan. Siring man ang sa indang mga magurang na nag-assister sa mga aki ninda na mag-iyan sa disimbahan para sa enot na pagkakataon sa pagkomunyon. Asin siring man ang mga katikista na nag-andam ni nagkapirang aldaw tanganing maging makahulugan ang selebrasyon niyato ngunyan. Palakpakan niyato ang mga katikista. Na ngunyan po na Domingo, October 17, formal na pinupunan ang inaapod na pre-synodal celebration digdi sa Archdiocese of Cáceres. Katunayan po, igwaning pastoral letter si Arsobispo, pinapagirumdum kita na sa mga masurunod na aldaw, may gigibuhon pong konsultasyon in koneksyon sa halos 2 taon na sinudo. Ang sinod po, ang tataramon na sinod, nangangahulugan na simple na walk together. Paglalakbay na sarabay. So iyan ang pangapudan sa tuya bilang simbahan na kita maging parte kan buhay kan simbahan. Ang sinod po may tema na communion, participation, and mission. Pagkasararo, pagpartisipar, asin pagmimisyon. Iyan ang buhay ta bilang sarong simbahan. Maglalakbay kitang sararo, gabos kita may papel na gagampanan, tanganing makabot kita sa kahadean. Kaya, ang paglaom ko po, susog sa kamabutan, kan sa tuyang Santo Papa, na kita magpartisipar sa buhay kan simbahan. Asin, ang enot ko pong ginibungani, iyo ang pag-consult sa saindo, sa paagi kan survey, kan mga kamugtakan ta, kan mga individual na katoliko, digdi sa satuyang parokya. Asin, may mga masurunod pang mga gigibuhon kita, tanganing tunay na maisabuhay ta ang satuyang pagkakatoliko asin pagkakristyano. Kaya inaayat ko po ang sa indong partisipasyon sa buhay kan simbahan. Kaya nagkapira dyan sa satuyang gigibuhon sa mga masunod na aldaw. Kung member na kamo kan mga religious organizations, maging active po giraray kamo. Ta ini ang paagihan ta sa mas hararom, mas makalugan na partisipasyon sa buhay kan simbahan. So, ini pong pastoral letter, dahil may sunod pa pong misa, dahil ko na intutong babasahon, pero available po ini sa mga, pwede kong basahon sa mga sunod na pagkakataon sa satuyang parokya. Kaya, katunayan po, gabos na mga parokyang ngunyan sa Archdiocese ng Cáceres, nagbubukas kang inaapod na paghahanda sa selebrasyon kang synod. So sa mga masunod na aldaw, magigibo po kita ning katekesis manunungod sa synod. Iyo po. Sa sunod na Domingo po, October 24, iyo po ang World Mission Sunday. Sa liwat, hinahagad ang sa inong suporta sa mga pangangaipo kan sa tuyang universal na simbahan, urog na sa mga lugar
na dai panaabot kan marhay na bareta. Kay puhan pong gayo ang satuyang suporta kita bilang gurang na simbahan digdi sa Archdiocese, masalangkaw ang paglaom na kita magiging missionary church in the sense na nagsusuporta kita sa misyon kang simbahan. Kaya siring sa nakagayuan, igwa pong mga mission envelopes na available available yan sa mga pintuan, ini-i-oferta po sa sunod na Domingo. Magkuan na lang po kamo ning envelopes, pwede man magkuha kamo ning maghagad sa opisina bago mag-Domingo. And then sa October 31, siring sa satuya pong naaraman, siring sa mga pinag-aanunsyar tapo digdi October 31, iyo ang formal, official na declaration ki San Jose bilang co-patron kan sa tong parokya. Imbelto po digdi ang Cofradia de San Jose. So igwa po ning meeting sinda, rugnaan Guardias de Maria, ngunya na aga pagkatapos kan misa sa function 1578 Function Hall. Now, nagdadangadang na po ang pista ni mga gadan. Dahil po sa pandemya, mayo po pakitanin misa sa sementeryo, ngunya na pistang gadan, alagad po Nobyembre 1 hasta 9, magdudulot po kita ni mga misa para sa mga gadan, digdi sa simbahan, sa alas 6 nin aga alas 5 nin hapon. Magkuan na lang po kamo ni mga sobre na lalagan kan mga pangaran kan sa inyong mahal sa buhay, itao sa opisina. Ang November 1 po, primerong Lunes, igwa po kita ning regular na misa duman sa Campo Santo, alagad dahil sa restriction, gigibuhon tapuan misa a week after, but sabihin ikaduwang Lunes, at least ngunya na Nobyembre. Mamisa po kita duman, November 8, alas 7 nin aga. Imbis na si primerong Lunes, gigibuhon ta sa ikaduwang Lunes, tanganing dai maka-avoid kita sa pagtiripo ning mas dakol na tao. So, November 8 na lang po. And then, sa huli, igwa po kita nin free mass wedding on December 8. Alagad, ika-clarify ko po na ini lang po para sa mga mag-aragom na at least 5 years nang nag-iibahan na mayo ning bendisyon kan simbahan. Ang huri pong pagpalista sa November 5, para sa daipa kumpil, igwa po kita ning kumpil December 1, Miyerkules. Makihumapot na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya para sa ibang mga requirements. So, amuman sana po yan. Salamat sa indong paghinanyog. Matindog na po kita. Ay, by the way, igwa po pala ma-share na nalingawan ko. Si Mr. Raymond Almasan, kang Nabo East District. So, ma-share po kit siya manunungod sa devotion to St. Matukaw Joseph. po muna kita, Gabos. Our Mass Presider, Reverend Father Albert Aurelio, brothers and sisters, good morning. Liwat po, ako si Raymond T. Almazan, usad na tatay, saka usad man pong maestro. Bali po, pangarwa ko na ding beses na matawan sa pagkakataon na tumindog sa diatubangan ninyo. Agko po sa saritaon sa mga gurang, ngaya, maanyan man adoble. Whatever that means, I am certain that my reason for accepting the request is because, for me, this is a big opportunity, and it's my pleasure to share with you my thoughts and experiences from the theme given to me. An po pala na tema na naitaw ka na ko, amo po faith, mercy, forgiveness, a change of heart, with the virtue of Joseph most just. Bago ko pupunan, arog po ko dating sinabi ko una kong pagtok,
Disclaimers po, buko po akong perpektong tatay, taisi ko man po na kung man ako mga pagkukulang, ikaluyan bilang usad na head of the family. Mine is for at least I could give you what I have that would inspire, enlighten, and guide you how to run a family as fathers. Punanta po sa word na faith. Faith is a complete trust or confidence in someone or something. Amupuan meaning ka faith. Sa Taganabua, pagtubod. Nguan po ono agustong sabiyon ka faith in God. That is a strong belief in God based on spiritual apprehension rather than a proof. Gustong sabiyon, pinaniniwalaan ta usad na bagay na uda kondisyones. Isunod ta po a word na mercy. Mercy is a compassion shown especially to an offender. It is actually associated with the words good-heartedness, humanity, and kindliness. Tawan ta po kamo sa example. An po bagang mga LGUs, ang mga barangay, agko po mga ordinansa na pigpapasar para sa karayan kakomunidad. Alagad po, more often, agkuyan mga level of offenses. First, second, abot pa po nga ni kinminsan sa third offense. Before you will be put in jail. Why? Because of consideration. Minsan nga ni po, instead na tawan ni ka sa magubat na penalty, pinagko-community service na lang po baga, and this is humanity, an act of being merciful. Nowadays, agko ko mababayad na post sa Facebook by the PNP that if you are caught not wearing face mask, imbes na tawan ni ka sa punishment, tinatawan palugod nira ka sa face mask sa pagtubod na uday kang magamit o uday ka panbakal. And again, that is mercy, good-heartedness. Lastly is the word forgiveness. It is the act of forgiving sa simpleng sasaritaon, pagpapatawad. Wan po tawan ta na sa refleksyon ang mga sasaritaon na adi. Uno po ta isa di kitang wan simbahan. Tauno po kita nagsisimba every Sunday and holiday of obligations. Tauno po kita ta nagpapangadji, nagigibo sa tanos san familia ag kapwata. These are all because of our faith in God. Kaya po bilang usad na tatay, dapat po kita ang nagtatao sa giya, nagpapaarog, nga ni pong ma-encourage ta ang amin, not just our family, to have faith in God. Sabiyon ko po kaninyo, na dakulong bagay po ang nagigibo ka pagtubod, na patunayan ko na puan sa sadiri ko, saka po kinmarumurumanta so agi-agi ko buhay ni Saint Joseph, na naging posible sungamin out of his faith. Minsan po, ako kita narurungog na sasaritaon against us. A tendency ta permi is to retaliate o bumalos, lalo na kinbuko pong matuod ang narurungog ta tungkol ka na to. Asa sabiyon takan, iyang aningaya, arugman ka dia. Makamormondo po ta ading mga bagay na adi nangyayari na po bagang uwan sa di mga lideres ka kanatong nasyon. Asa kamaturan po, kukahubinan ko paman, buko pang matured sa maray sa pag-iisip, na ginibo ko namanan minsan out of anger. Pero po, in just a few minutes, na-realized ko na maray pa nga naku adto diri na sa nako nagsarita. In other words, sadto po so kapamasulan. Tauno po, instead na masettle, lalong naging bukong okay. Siguro po, iba kaninyo nakaka-relate man kan. Minsan, na istorya ko bagayaan ko, tag-igin ko. Susimbag ka na ko. Ngayon no, kinag ko ka marungog na negatibong bagay tungkol kanimo, una mo ngayang gibon is to reflect. Ungaon mo ngaya asa diri mo, kinuno agko talaga ka na komitir na sana, o baka ngaya unaware ka, na agko ka bagay na naghibo, na naka-offend, kaya ika nakarungog sa bukong magayon tungkol kanimo.
Alagad ngaya, kinuda man ni kamarumruman, na pideser na gibo mong sala, mas maray ngaya, kin ipangadji mo na lang na palinawon ang pag-iisip ka mga tawungan. Kesa ngaya, magkasala pa ka. In short, instead of fighting back, pray for them. And for me, that is mercy. Kinminsan nasusumbungan ika kaigin mo na napaumangan niya, without knowing the real reason, sinugod na ka or tinugal mo pasuigin mo, na ngaya balsaman. If this is so, then you are not protecting your family. Tabaka umabot a panahon na naspoiled mo lugod suigin mo, kausa na maging buko iyang maging maray na syudadano. Yes, I do agree that as a father, we need to protect our family, but do it in a right way, that no one will be deprived with their rights. Forgiveness, usad na bagay na magana magubat para kanato na gibon, lalo na kinakulgani ka sa paagi sa sarita o physical na aspeto. Pero po, believe me, once na itinaw mo yan, nagkukaibang sinseridad, malapong gaan sa pagmati. Agko po istorya kong nabasa manunungod kadi. Agko po magngod, alagad sungod niya, kay baso brother-in-law, were murdered. Naturalmente, so naggibo na kulong. Pero po ang makangangalas, tain nabot sa point, na nagbibisita pa sungod niya ku murderer sa tukulungan. And usad paya sa mga naging advocates, nganing matawan sa pardon, so nagkasala. Sabi niya, it's not okay what you did, but I'm not going to hate you forever. Now what is this all about? This is a clear manifestation that all of us are capable of experiencing the healing and renewal that comes with truly forgiving another. Faith, mercy, forgiveness, mga bagay na nabayad ta sa katauhan ni Saint Joseph. Rason para sabiyon na si Joseph most just. Mga ngod, let us be like him. Have faith, be merciful, always consider forgiveness, and love must prevail over hatred. Brothers and sisters, for me, this is the profound meaning of change of heart. Amo lang puan, thank you, and happy Sunday, everyone. Thank you, Lord. Salamat po, Brad Raymond, sa imong magay na sharing. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intersesyon ni San Jose asin inang katipanan. Bendisyon ng kamukhang Diyos na makakamhan. Anama asin anaki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanting kinakal, si Jesus darhon sa mga katawan. Pa-picture po sa mga bagong pakamunyon. Mauna mo na po sa mga babayi. Ang mga lalaki, ulam mo na po kamo. Siya darhon Sa mga girls mo na po. Sa mga lalaki, ulan na mo na kamo. araniman, paduman banwaan, siya darhon niya, turun niya. Sa mga boys, ulam mo na kamo. Sa mga babayi, sa atin na po kamo tubangan.